Dahil sa kagustuhan ni Tanggol na di na malagay sa peligro ang mga buhay ni na Amanda Supremo, Mang Berting at iba pa, ay mas pinili ni Tanggol na tuluyan ng sumama kina Marcelo at makiisang puwersa sa kanila. Ito'y kasunod ng mga panunumbat ni Amanda sa kanya dahil sa mga padalos-dalos na desisyon ni Tanggol, lalo pat na itanong ng mga kaibigan ni Tanggol kung bakit hindi niya kasama si Mayor sa kanyang pagbalik. Inamin tuloy ni Tanggol na napaslang si Mang Celso o Mayor, pati na si Bubbles. Lalo patuloy uminit ang ulo ni Amanda at sinabi na isa-isa silang mapapahamak dahil kay Tanggol. Samantala tuluyan nang nakiisa si Tanggol kina Marcelo at napabilib ni Tanggol si Marcelo dahil sa gusto ni Tanggol na yumaman at makaangkin ng kapangyarihan para makaganti siya sa kanyang mga kalaban. Dahil dito ay bumilib si Marcelo at ayon pa kay Marcelo na malaki ang patutunguhan ni Tanggol dahil sa kanyang layunin. Sa kabilang dako naman, habang ginaganap ang libing ni Bubbles, naka-standby naman ang mga alagad ng batas sa pangunguna ni Rigor at matiyagang nagmamasid at nagbabakasakali na kanilang masakuti ang grupo ni Tanggol. Mabilis namang namataan ni Tanggol ang mga otoridad. Magaganap na din kaya ang mas malaking engkwentro? Umuusok pa rin sa galit si Olga dahil sa pagkawala ng kanyang anak. Kaya naman, napagbuntungan tuloy ng galit ni Olga si Don Julio matapos siyang mapagutusan na siya na ang mag-asikaso sa kasal ni David. Sabi ni Olga, di naman daw siya wedding designer, bakit daw siya ang uutusan. Nagalit naman si Don Julio at sinabi na hanggat kausap ni Olga ang kanyang ama ay di daw siya pwedeng maging bastos. Sumagot naman dito si Olga na siya ay isang ampon. Yun ang sabi ni Don Julio noon. Kaya dapat daw humanap si Don Julio ng ibang alipinin, habang si David ay palihim namang nakangiti. Sa ibang dako, hindi nagustuhan ni Senyor Facundo ang pamanhikan na ginawa ng mga Montenegro sa kanilang anak na si Senyora Catherine dahil sa imbis na pamanhikan ay nauwi ito sa mainit na bangayan dahil sa pagsingil ni Ramon kay Facundo sa kanyang pera na ginamit ni Facundo. Naitanong tuloy ni Ramon kung ninakaw ba daw ni Facundo ang pera. Galit namang sumagot si Facundo na hindi siya magnanakaw at isa sa uli niya ang pera ni Ramon sa oras ng kasal ni David at Catherine. Di pa nakontinto si Ramon at binantaan si Facundo. Dahil dito, umuusok tuloy sa galit si Facundo dahil sa kanyang narinig at sinabi kay Senyora Bettina na ganon daw kaganda ang magiging relasyon ng kanilang pamilya. Sa pamamahay naman ng mga di magiba, maagang ng asar si Roda kay Lina, kaya tuloy maaga ding napikon si Rigor kay Roda at idinipinsa nito si Lina na dapat daw ay wala na siyang marinig na kanilang aawayin si Lina. Naku po, umalik na naman ang gayuma ni Lina para kay Rigor. Kung gusto mo ang video natin, please comment below, palike na din, samahan mo na ng subscribe at pahit ng notification bell upang sa ganon ay manotify ka sa mga bago nating video. Maraming salamat.